kasalanan, dumampot kayo ng bato at mauna kayong bumato sa kanya. Ngunit natagpuan nila yung kanilang sarili na puno din pala sila ng kasalanan. Kaya unti-unti sila lumayo, di ba? Ganun din i-apply natin sa mga tao sa paligid na puno ng kasalanan kanilang buhay. Hindi naman sila kaaway natin eh. Hindi yung pamilya natin yung kaaway natin, hindi yung anak natin yung kaaway natin, kundi yung masamang espiritu na kumukubkob sa kanya. Ganun yun. Kaya yung ating pamagat, patayin natin ang makalaman. Medyo matigas ito. Hindi itong bulay. Ito'y karne. Patayin natin ang makalaman nating spiritual na kinukubkob ng tiyago. Kailan makalaya tayo doon? We must kill the flesh. Una, sabi sa Titus 2 verse 11 to 12, for God has revealed His grace for the salvation of all people. That grace instructs us to give up ungodly living and worldly passion and to live self-control, upright, and godly lives in the world. Sabi sa Tagalog, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang magtuturo sa atin na talikdan, talikuran, ang makamundong pagnanasa at damdamin na makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, tinawag tayo ng Panginoon na maging karapat-dapat na pagmalaki tayo ng Panginoon na anak ko yan, anak ko yan. Kung tayo ba'y namumuhay sa karumihan, namumuhay sa makamundong, palagay nyo kaya